sa bawat isa. Kumusta yung nakaraang magdamag nyo? No, malakas yung ulan. Ano po? Akala natin katapusan na ng mundo. Na. Lalo na po kami na nandoon kami kahapon sa Pulong Maragol ay talagang binabagyo kami. So napakahirap ng lagay namin doon sa ating house church doon na ginaganap. But praise God still, no po, yung gawain ng Panginoon ay talagang patuloy pa rin na kahapon po ay matagumpay na naganap. Ano po? So today, marahil sasabihin natin na napakalayo naman ang magiging message ni Lord today. But I believe that each and every one of us today, kailangan natin ito. Sabihin mo, kailangan natin to. Yan, bagaman hindi mo pa alam, no? So, ang title po ng message ni Lord today is pinabuhatang, When We Die Without Jesus. Imagine that. When we die without Jesus. So, isang bagay ito na talagang mapapaisip na naman tayo. Di ba, nung last time, di ba, understanding salvation at maraming mga nagduda sa kanilang kaligtasan. Ligtas ba ako? Di ba, something ganun yung tanong, no? Na nakita natin na naparami pala mga Kristiyano. Even though sila po yung nag-a-attend na sa church. For how many years? Imagine that, no? For how many years? And yet, hindi pala nila maunawaan yung kanilang kaligtasan. Isang laking bagay yon sa isang Kristiyano dapat na alam niya ang tungkol sa kanyang kaligtasan. Amen po ba? At sana po yung message na yon ay nagbigay sa atin ng encouragement to know more about salvation na ating tinanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ngayon, when we die without Jesus, so kailangan lang nating malaman, no, kung tayo'y mamamatay, o nawala si Kristo. Because, kung tatanungin ko kayo, sabihin nyo, Pastor, may Kristo ko. So, ibig sabihin, dun ka na talaga sa lugar na inaakala natin na pupuntahan nating lahat. Siguro kung ganun nga ang ating iniisip, may Kristo ko at alam ko sa langit ako, well, that's good. Praise God. Amen po ba? Amen. So ito'y magiging isang babala lamang sa atin today. Bagaman siguro yung iba sa atin, naghihintay siya ng, gusto ko yung marinig, yung bang isang bagay na kakatagpo doon sa pangangailangan ko ngayon. Halimbawa, may problema kayong mag-asawa, may problema kang pinansyal, nalulungkot ka, no, very disturbed ka spiritually, corrupted yung spirit mo, no? Siguro yun yung gusto mong marinig doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pero alam niyo, church, merong ibang bagay na mas mahalaga. And that is yung kasiguraduhan o mabatid natin kung saan nga ba yung ating patutunguhan, no, kapag tayo po ay nawala sa presensya ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Are you there? Okay. Sa Hebrews 9:27, itong sabi niya, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. So, dali lang, no, ng verse nito. Sige nga, basahin natin, 1, 2, 3. Amen. So pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, tayo yumuko at manalangin. Pinupuri ka namin na Diyos, niluluwalhati at dinadakila sa araw nito. Lord, salamat sa aming papakinggan na mensahe today. And Lord, I pray na gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon, upang maparangalan ka. Lord, hindi ko alam kung paano ko ito ihahayag without your Holy Spirit, Lord, without your guidance. That's why, Panginoon, dalangin ko po, kubkubin mo ang iyong anak sa oras nito, maging ang bawat sa amin, Panginoon. At marinig lang namin yung mga salita, mga talata na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw po, o Banal na Espiritu, ang magpahayag sa bawat isa. And Lord, I pray, every distractions, Panginoon, every works of Satan in this place, in our life, Lord, we rebuke them. In the mighty name of Jesus, Satan, get out in this place. Wala kang karapatan na guluhin ang bawat mananampalataya sa oras na ito, sa lugar na ito. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. At aming hinahayaan at pinapakawalan ng Banal na Espiritu na siyang kikilos, kakatagpo sa lugar nito at sa bawat buhay. Ikaw po ang maluwalhati, madakila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat na nagsasabing makikinig siya sa message ni Lord ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Napakasimple ng Hebrews 9:27, no? Kung kayo po'y nagbabasa ng Hebrews along the way at narating nyo tong verse nito, usually, ganun lang pala yun, itinakda sa mga tao na minsan lamang siya mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So that's it. Para bang wala lang sa'yo kasi you know that you have Christ in your life. Pero alam nyo po, maraming mga Kristiyano na along the way, alam nila may Kristo sila, alam nila okay sila ni Lord.
Pero hindi niya alam na nalalayo na pala siya kay Lord. Para bang ganito, he knows the Bible, but he do not read the Bible. Naku niyo po ba? You know God, and yet you do not believe on Him. Ganun lang po kadali yun. Nandirito lang siya, pero wala siya dito. Nakukuha. Kaya nga, tingnan po natin, pag sumikapan natin, na kapag dumating yung time para sa atin, na kukunin na ng Diyos ang ating buhay, see to it that you are in Jesus and Jesus is in you. Yun ang isang bagay na dapat nating unawain. Nakuha niyo po ba? Okay. So, ang sabi rito, merong definite time. Sabihin mo, definite time. Ibig sabihin, merong itinakda ang Diyos na oras at panahon sa tao na kung kailan mawawala na ang kanyang buhay, kukunin na ng ating Panginoon. Kahit gaano ka pa kalusog, kahit gaano pa iningatan ng iyong pangangatawan, kapag sinabi ni Lord, time's up, pag sinabi niyang tama na, tapos na ang iyong takbuhin dito sa mundong ito, gaano ka man kabuti, gaano ka man kasama, ano man ang pinagagawa mo, pag sinabi ng Panginoon, that's it. Kukunin na niya ang buhay mo. That's why nobody knows kung kailan nakukunin ng Panginoon ang kanyang buhay. That's why we must see to it that if we will die, we have Christ in our life. Maayos yung ating relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa aking wall lately, ang dami ko nakikita mga namamatay, and some of them are pastors. In fact, meron tayong isang member, yung nanay niya namatay kahapon ng gabi. Cancer, stage 4. Nandirito siya somewhere sa may Baliti. Doon lagpas kina Brother Edward, yung pinupuntahan namin doon. No, namatay siya. And you know what, church? Itong kapatid natin ito, talagang hindi naman siya nakakakilala kay Kristo eh. Ang nakakilala kay Kristo yung anak niya. And then of course, because bahagi ng gawain, ng ministeryo ito ang kanyang anak, so pinupuntahan natin, sineshare natin, pinatanggap natin, at nung siya po'y bedridden, and praise God, I believe in my heart na tinanggap niya, siguro sino naman dito yung nasa gitna ng kanyang bingit ng kamatayan, ay hindi pa siya magiging totoo sa kanyang buhay. Tama po ba? So I believe in my heart na totoo siya nung oras na yon na tinanggap niya si Jesus. Bagaman how many times na hindi niya tinanggap or dinecline yung offering, yung salvation. No, pero at the end of the day, I believe no mga times na yon, no mga time na yon, no mga moment na yon, maybe around, if I'm not mistaken, mga 1 month ago, nung siya po'y aming napuntahan uli, na bisita, sapagkat siya po'y pinauwi na, no, hindi na siya tinanggap sa hospital, so nasa bahay na lamang siya. I believe, no, sa panahon na yon, ang last resort niya, last hope niya ay si Jesus. Nandiyan ka ba? Amen. Kasi po isang bagay ang nakakatakot sa isang tao. Hindi yung hindi ka kakain ng isang araw eh. Hindi yung di ka makapagbabayad ng tubig at ilaw. Hindi yung di ka makakapag-aral. Ang nakakatakot sa lahat ay yung mamatay ka nang wala si Kristo sa iyo na hindi mo siya tinanggap sa iyong buhay. Yun ang pinaka-worst thing na, or sabihin, scariest thing, mas nakakatakot, pinaka-nakakatakot na bagay na magaganap sa buhay ng isang tao. Yung mamamatay siya na wala si Kristo sa kanyang puso. And we must understand this one, na kung saan, kapag tayo ay namatay without Jesus, no, ito lamang naman yung ating mararanasan, 6 lang na bagay. And I want you to listen to this. Let's go to Luke 16:19-31. Kasi marami mga tao, nagpapabanjing-banjing lang sila, no, sa kanilang buhay Kristiyano. They are not taking it serious. Hindi nila siniseryoso ang pagiging Kristiyano nila, yung relasyon nila kay Jesus. They are more serious sa kanilang pag-aaral, no? Sa kanilang trabaho, sa kanilang business, talagang they give focus, they give attention. Nagbubuo sila ng napakaraming lakas, ng napakaraming oras, pero pagdating sa kaligtasan, wala silang pagpupursige. Para bang iniaasa na lamang nila sa mga pastors, sa mga leaders nila, pastor, pag-pray mo na lang kami, brother, sister, pag-pray mo na lang kami. Tandaan natin, again, ang kaligtasan po ay individual. Hindi ka maliligtas ng asawa mo na pastor, ng tatay mo na pastor, ng kapatid mo na leader, kahit mataas pa ang posisyon niya sa church, kahit siya yung pinakamalaking magbigay ng tithes and offering, giving tithes and offering, it cannot save you. It's just part of your obedience to God.
Ang tithes and offering, part lang ng obedience mo yun para ibuhos palalo ng Panginoon ang pagpapala sa iyo. But it doesn't mean nagbibigay ka ng napakalaking tithes, no, ay maliligtas ka. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Amen po ba? Okay. So I want you to listen to this very carefully. Dito sa Luke 16:19-31, and gusto ko pong basahin sa inyo ito ngayon, at tayo po ay sama-sama nababasa. Tingnan natin. Ay sabi niya, mayroong isang taong mayaman na nagsusot ng kulay ube, ibig sabihin talagang mayaman, purple, at tinong-lino, at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Kung titignan natin to, super rich talaga siya. Kasi sino ba naman yung makapagsusot ng mga ganitong uri ng damit sa panahon na yon? Yung royalty, yung purple, speaks of royalty. And even yung type of cloth, o tela, yung clothing. Lino, fine linen. Ibig sabihin, napakamahal talaga yan. So verse 20, gusto ko lang kasi matignan nyo kung ano yung senaryo. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat. May dalawang tao, magkaibang estado. Nakuha niyo po ba? Okay. Verse 21, anong sabi? Na naghahangad na makakain mula sa mga uhulog na hapag ng mayaman, maging ang mga aso'y lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinila ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. So, sa parting ito, makikita natin na ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao. Nakuha niyo po ba? Ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao. Walang excuse. 23. At mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Okay? Imagine that. Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. Ibig sabihin, nagpasasa. Nakanyo ba? Nagpasarap. He enjoyed everything. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. But it doesn't mean na nakaka-experience ka naman ng masamang bagay, talagang mapupunta ka sa langit. Try to understand it. Okay po ba? Okay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay, ano yung last word? Pakiulit. Gusto ko pong isipin nyo yan. Nagdurusa. Verse 26, bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatuwid mula riyan patungo sa amin. Verse 27, at sinabi niya, kung gayoy, pinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito nang again, ano? Again. Ayun, take note of that. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila. Ibig sabihin, nasa kanila na yung sulat ni Moses. They know the word of God, yung Bible. Kaya nga napakahalaga ng may Bible tayo. 30. Sabi niya, hindi. Amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. Verse 31, last verse. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat. Kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Napakahalaga na binasa natin yung buong istorya. Kasi ito isang istorya na kung saan merong 2 tao na magkaibang kanilang sitwasyon sa buhay, pero makikita natin nung sila po ay namatay, ay nakaranas din sila ng magkaiba na sitwasyon. Nakuha niyo po ba? So there are 6 things here na madidiscover natin or makikita natin dito sa mga talata kung talagang binasa nyo kanina, sumabay kayo sa pagbasa. Dito po, mapapatunayan ng isang tao na namatay na wala kay Kristo o walang Kristo o hindi nanalik kay Kristo. Ito yung makikita niya o ito yung mararanasan niya. No? Masasaksihan niya.
Okay? Along the way ng kanyang kamatayan, kapag siya ay namatay na walang Kristo sa kanyang buhay. Number 1 is this, that hell is a real place. Doon niya makikita that it is a real place, yung impyerno. Makikita natin kanina, sabi niya sa Hades, di ba? Hades, in hell. Ibig sabihin, hell. Doon siya dinala. Kasi yung Hades na yon ay isang lugar na kung saan divided into two. Okay? Divided into two. Yung Tartarus at saka yung pinaka-paradise. Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa nasa right niya, ang sabi niya, today, you will be with me in paradise. Kaya makikita natin along the way, na sabi sa istorya, yung mga narito hindi makakaparian at yung nariyan na hindi makakaparito. Ibig sabihin, nakikita nila, tanaw nila ang isa't isa. Tanaw nila ang isa't isa. Pero walang chance para sila po ay magsama. Bakit? Kasi merong isang bangin na namamagitan sa kanila. So, isang bagay na madidiscover ng isang taong namatay na walang Kristo. Walang relasyon kay Kristo. Okay? They know Jesus, but they don't have relationship with Jesus. Take note of that. Nagsisimba lang sila every Sunday, no? Pero wala silang relasyon kay Kristo. Take note of that. Maging yung tao na yon, no? Siya'y mamamatay ng walang Kristo o walang relasyon kay Jesus. Because it doesn't mean na pumupunta ka sa church, may relasyon ka na kay Jesus. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kalalagayan ng relasyon nyo sa ating Panginoon. So, madi-discover nila sa verse 22 and 23 that hell is a real place. Ang sabi niya, at nangyari, namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, yung Abraham's bosom na tinatawag. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Imagine the difference between the two. Okay, inilibing. Ibig sabihin, palalim. Nakuha niyo po ba? 23, anong sabi niya? At mula sa Hades, doon siya hinades sa kanyang pinagdurusahan, again, ay tumingala siya at nakita ng malay si Abraham at si Lazarus sa kanyang kandungan. So nakita niya, no, that there is hell. Marami mga tao nowadays, hindi sila naniniwala sa hell. At kung naniniwala mo silang sinasabi na, this is hell. Ito na daw yon. Kaya nga, ang mga tao, wala silang pakialam sa buhay nila Hindi sila nagsisisi ng kanilang mga kasalanan because they believe that there is no hell. Yun ang pinaniniwala nila. At ang pilosopo pa nilang sabi nila, sige nga, patunayan mo sa akin na may hell. Bakit? Napunta ka na ba doon, pastor? Not yet. O paano mo napatunayang may hell? It's written in the Bible. Nasa Bible yun. Ang tanong, may mawawala ba sa'yo kapag pinaniwalaan mong may hell? In fact, wala Kung wala namang hell, well, praise God. Kahit naniniwala ka. Pero kung meron, at least naniwala ka, nakapaghanda ka. Tama po ba yan? Amen. So isang bagay yon that hell is a real place. I will not go beyond sa hell kasi alam natin, ang Panginoon po ay mas nagbigay siya ng maraming scripture or teksto about hell. Mas binigyan niya ng babala ang about hell. Because ayaw ng Panginoon na mapunta ang mga tao sa impyerno. Okay? Kapag may time kayo, you can search sa YouTube kung ano yung uri ng hell na meron. Nakuha niyo po ba? Okay. Well, of course, yung i-describe sa inyo o ipapakita sa inyo, sa atin na nagse-search, yung mga kayang arukin lang ng mga commentators o mga vloggers or whatsoever na kung ano itsura ng hell. Pero wala pang nakakita sa hell na tao unless sila po'y mapunta doon. Kumbaga, bumabase lang tayo sa ating nababasa. Nakuha niyo po ba? That is number 1. A person who died, no, without Jesus, madidiscover niya, totoo pala ang impyerno. Well, of course, today, tatanungin ko kayo, naniniwala ka nga bang may impyerno? Ayun. So, dapat lang na maniwala kayo. Pangalawa, you will fully conscious in hell. Ito yung isang bagay na napakasakit. Ibig sabihin, alam mo pala kung ano yung nangyayari. Ang sabi ng ibang tao, bakit hindi ko na mararamdaman yon? Hindi ko na alam yun, patay na nga ako Okay, yan ang sinasabi ng mga tao. Napatay na sila
at hindi na nila nararamdaman yung hirap, yung sakit. Kanina, meron akong pinababanggit sa inyo na ulit-ulit. Ano yung word na yon? Pagdurusa. Pag sinabing pagdurusa, meaning to say, nararamdaman niya eh. Tama? He is experiencing it. Na-experience niya yun. He is suffering from it. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao'y namatay na wala kay Kristo, pag siya'y napunta sa impyerno, nararamdaman niya yung hirap at sakit doon. Okay? Nararamdaman. Nasa verse 23 to 25 yun. Punta tayo ulit. Sa 23 at 25, punta tayo. At mula sa Hades, sa kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita ng malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Verse 24, anong sabi? Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Pag sinabing maawa, meron siyang na-experience. Tama po ba? Maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking mga dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Ang nagpapahirap sa kanya yung apoy. Nakuha po. Verse 25, anong sabi? Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Sabi niya, alalahanin mo. Meaning to say, we have this conscious mind. Yung ating isipan, alam pa natin yung dati nating buhay nung tayo nasa mundo at ngayong naririto tayo. Ay, yung ang tao na nasa impyerno. Alam niya. Kaya nga kung titingnan pa natin, susurin, Lord, pwede ba papuntay mo si Lazaro sa aking ama sapagkat meron pa akong 5 kapatid doon. So meaning to say, meron siyang consciousness. He is conscious sa lahat na nangyayari sa kanya. Ang masakit pa nga, yung meron kang nararanasan, merong isang bagay na nagpapahirap sa'yo, no, dahil conscious ka, masakit yon. Di ba yung mga inooperahan? Bakit sila pinapatulog? Para maging unconscious sila. Para hindi maramdaman. Pero to walang ganun. Walang anesthesia. Kaya nga ang sabi ng awitin, no? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay hindi handa. Higanting pugon na hindi namamatay. Manlalagas na apoy na walang humpay. Sure na sure sa'yo maghihintay. Anong awitin na yon, na kinompose po ng aming senior pastor. Imagine that. You will experience all these things in your life. Na nandun. Kaya ito yung tinatag na eternal torture Eternal punishment. Hindi pa yun yung pinaka-wrath of God. Hindi pa yun. Yung wrath of God, dun pa yun sa second death. Namatay ka na ng una, and then may pangalawang kamatayan pa. Pero to una pa lang, nahihirapan na, humingi na ng saklolo. Kahapon lang, 46 degree. Yung init. Brace yourself, Pampanga! 46 degree Celsius. Kaya palang init kahapon. Tama ba? Yun pa lang Kahapon maraming na-born again. Maraming nagsisi kahapon. Bakit? Kasi 46 degree. Lord, kung ganito pala kainit, dito pa lang sa lupa, mas mainit pa sa impyerno. Kung pagbabasihan natin ng Bible, kung gaano kainit ang impyerno, ang sabi nga nun, it is 7 times hotter than the sun. 7 times hotter. Kung kahapon 46 degree, titaanin ko lang to sa akin lang to. Kung 46 degree times 7 mo yon. Hindi ko kaya. I-calculate nyo na lang. Imagine that. Kahapon pala nagre-reklamo tayo. Init. 122. 422. Imagine that. Sunog na sunog ka na doon. Alam nyo, sabi nung kaibigan ko na merong ari ng punerarya, sila po kasing gumagawa ng cremate. Sabi niya meron daw doon, kapag sineset lang nila yung oven nila, around mga hindi lalagpas dapat ng 400. Kasi yung init niya. Kasi pag lumagpas, mawawala yung tao. Wala na. Nakanyo po ba? Di ba yung tao, kahit yung buto, nalulusaw, lahat yan, hanggang magiging abo. Imagine mo, laki-laki ng tao, pero ganun lang ang konti lang nung magiging niya, yung abo niya.
Tama? Eh kung mainit na mainit pa yun, kasi naka-timer lang yun eh. Sabi nung kaibigan ko eh. Tina-timer lang yun. Imagine, mawawala talaga yung tao, babalik siya sa pagka-alabok niya. Eh yung alabok, walang-wala talaga yun eh. Tama? Nakuha niyo po ba? So ganun kainit. Ganun kainit. No? So imagine that kind of heat na na-experience niya. At ikay very conscious. Masakit yun kasi conscious ka. Alam mo, ibig sabihin may pakiramdam ka. So imagine that kapag ikaw ay namatay nang wala kay Kristo, walang ganap o tunay na relasyon kay Kristo. Pangatlo, that hell is a place of horrible, physical, emotional, and mental distress. Grabe naman yon. Horrible, physical, emotional, and mental distress. Hindi mo alam kung ano nararamdaman mo. Para kang napapa-CR na hindi mo alam. Mixed emotions na para bang gusto mo na lang mawala. Gusto mo na lang mamatay. Have you experienced that? Yung walang-wala kang pera? Na-experience nyo yan? May gusto kang puntahan, di mo mapunta. May gusto kang bili, di mo mabili. May gusto kang gawin, very limited. Hindi mo alam. Ang sintomas daw ng tao walang pera, nahihilo. Laging pagod. Laging galit. Tuliro. Imagine that. Hello. Alam niyo po, nakakatakot po talaga doon. So, doon niya makikita, doon niya marirealize na nagpasasa siya sa mundong ito. He enjoyed his life here on earth. Ito pa naman ang gustong gawin ng tao. Ang sabi sa Book of Ecclesiastes. Uminom, kumain, matulog, magpakasaya, magpasasa. Eh, wala silang time para sa Panginoon. Akala kasi nila, superhuman sila. Immortal, hindi na mamamatay. Kaya nga marami mga tao ngayon, kung ano ni pinapasaksak sa kanilang katawan upang sila po'y bumata. Mga plasma ba yun? Placenta? Para lang sila bumata. No? Makikita natin yung mga elite people. Gusto nila maging youth forever. Youth forever. But still, sabi nga ng Panginoon, wala namang permanente sa mundo. Ang lahat ay mamamatay according to Hebrews chapter 9, verse 27. Imagine that kind of torture na mararanasan mo sa impyerno. Pag namatay kang wala si Jesus sa puso mo. Nakanya po ba? Okay, kasi ganun yung nangyari. Sa verse 24, kung babalikan natin, pwede ba natin i-flash muli yung verse 24? Yung sabi niya, siya'y sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirapan ako sa apoy na ito. Naniniwala siya na yung kahit kapatak lang ng tubig. Alam niyo, ang sakit ka na kapag ikay nauuhaw. Natutuyo yung labi mo, yung lalamunan mo. Ang hirap kaya na sa dating yung time. May hilo ka, mahihimatay ka. No? Pero dito, hindi magaganap sa kanya na mahihimatay siya. Kasi part ng kaparusahan ay yung consciousness. Kailangan maramdaman mo yung hirap, yung pait, yung init. Talagang as in torture. So imagine that. Imagine that. Dito sa pang-apat, isa pang bagay na madidiscover ng tao na namatay na walang Kristo is yung tinatawag na no hope of escaping hell. Ibig sabihin, doon niya marirealize na hindi pala siya pwede na umalis doon sa kahatulan na kanyang naranasan. Remember this, ang tao, misa lang mamatay, and after that, judgment. Sasabihin agad-agad kung saan ka pupunta. Nakanyo po ba? Hindi, wag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga pare, ng mga ibang religious group na merong purgatorio. Na kung saan ang purgatorio, doon ka lilinisin, pupurgahin. Yun ang ibig sabihin ng purgatorio eh. Purga, purge. Ibig sabihin, lilinisin. Idadalangin ni Father, itong bangkay na ito, itong patay na ito, na hindi nakakilala kay Jesus, tapos babayaran mo si Father para ipamisa siya. Tama? Babayaran mo si Father. Father, pag-pray mo naman yung tatay ko, namatay. Si Father naman, dahil gusto niya kumita, pag-pray niya.
Imagine, yung kaligtasan, may kabayaran, babayaran mo si Father. Tapos kapag bibigkasin pa yung pangalan niya sa isang espesyal na misa, iba pa yung bayad nun, mas mataas. Ang sabi ng Bible, walang makakalipat doon sa impyerno patungo sa paradise, at sa paradise papunta sa impyerno. Ibig sabihin, wala na talagang takas. Naku niyo po ba? Kahit sino pa mag-pray sa isang tao na namatay na wala si Kristo. Naku po ba? Nakuha niyo po ba? Kasi dito walang palakasan. Kung si Bato nakatakas dahil kay Robin Padilla, dito walang senator. Nakuha po ba? Wala. Huwag niyo sabihin, close kami ni pastor, close kami ni father, close kami ng ministro. Hindi ka makakatakas doon. Walang lagay-lagay doon. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ka pa ba? So, no hope at all. Tingnan natin yung verse 26. Anong sabi? Tingnan natin. Bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatuwid mula riyan patungo sa amin. There is a chasm. Merong bangin na napakalalim, malalim. Kahit ikaw si Lydia de Vega, yung long jump, hindi ka pwede, hindi ka makakaabot. So malayo, pero nagkakakitaan sila at nagkakarinigan. Pero walang sino man ang may kakayahan na makalundag, no, sa pagitan ng bangin na yon. Imagine that. Ganon katindi. No? So wala ka nang takas doon. The only way para hindi ka mapunta doon, ngayon pa lang, ayusin mo ng relasyon mo sa ating Panginoong Yesus. Don't tell me na, Pastor, matagal pa ako mamatay, bata pa ako. Again, Hebrews 9:27, itinakda ng Diyos sa isang tao na mamatay, minsan lang. At merong hangganan ng buhay ng tao. Pag sinabi ng Diyos, hanggang 10 years old ka lang, mamamatay ka na, hanggang 25 years old ka lang, mamamatay ka na, di ka na pwede pang mag-extend doon unless loloobin ng Panginoon yung request mo. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay, isang bagay pa yun ha. No hope of escaping hell. So walang takas doon. Amen? Amen. So panglima, ito po yun. There will be a gut-wrenching concern about the lost loved ones on earth. Ibig sabihin, nandoon yung isang masidhi, matinding concern mo o pag-aalala mo sa iyong mga mahal sa buhay na narito pa sa mundo, samantalang ikaw na hindi nakakilala sa ating Panginoon ay naroon ka sa impyerno. Ang sasabihin mo, nawa hindi sila makarating dito gaya ng binasa natin kanina sa 27 and 28. Anong sabi? At sinabi niya, kung gayoy, pinapakusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama. Verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Church, that's why today, ito yung chance natin na paalalahanan na yung ating mga mahal sa buhay. Lagi ko sinasabi sa inyo yun, gusto mo ba ikaw ligtas, yung tatay mo hindi, yung kuya mo hindi? Siguro hindi mo sila mahal. Wala kang concern sa kanila. Imagine, kung ano yung mararamdaman nila. Ikaw alam mo na mapapahamak ka, kaya tinanggap mo si Jesus, nagpakatato ka kay Jesus, no? Sumunod ka sa Kanya, naglingkod ka sa Kanya, kasi alam mo yung kahinatnan mo kung sakali. No po? That's why, dapat tayo ng concern to them habang naririto tayo. Hindi yung concern na nandoon na tayo sa impyerno. Tatanungin nyo, kung meron kayong mga mahal sa buhay na namatay, and kung sila po hindi nakakilala sa ating Panginoong Yesus, wala silang personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus, alam niyo na ang sagot kung nasan sila. And imagine kung ano yung nararanasan nila ngayon. Imagine kung ano yung nararanasan nila today. So dapat ngayon pa lang, pinapabatid na natin sa kanila, no? Na merong tagapagligtas, and that is Jesus Christ. Kahit sino pa yung padala sa mundong ito, sabi nga ng sulat, no, sa Book of Luke, kahit padala pa si Moses or si Lazaro, hindi rin Sabi nga nun, nasa kanila Nasa kanila na yung salita ng Diyos, nariyan na So it's up to us kung ating paniniwalaan.
it doesn't mean na hindi natin nakikita pa yung hell. Hindi tayo maniniwala. Sometimes ganun tayo eh. We need to see it first for us to believe. Kailangan makita ko muna, pastor, ang impyerno, para maniwala ko. So yung mayaman, na-discover niya, nalaman niya, totoo palang hell. So ngayon, gusto ko maligtas din naman ang aking mga kapatid. Gusto ko makilala nila si Jesus upang hindi sila makaranas ng mga ganitong bagay na paghihirap dito sa lugar kung saan ako naroroon. Ang sabi ng mayaman, imagine that, ikaw alam mo na narito ka ngayon. No? Narito ka ngayon. Sa bagay, kung ikaw nga wala kang Jesus kahit na nandirito ka, yung pa kayong mga family mo. That's why it is so much important na ayusin mo ang relasyon mo sa ating Panginoon. Magpakatotoo ka na, magseryoso ka na sa Kanya. Because hindi mo alam kung hanggang kailan tayo, yung buhay mo, hindi mo hawak yan. Paano kung di ka na magising mamaya? Now is the time. Siguro marahil kaya tayo buhay pa up to now, until now, ay para ma-share natin yung salvation. Maipakilala natin si Kristo sa kanila. Ano po? Alam nyo, usapin ngayon, yung isang pinost ko last time, I don't know kung na-share ko sa IJCC yon. May nagtanong, paano yung isang Kristiyano na nagpakamatay? Isa itong malaking church, CCF. Natakot nga ako dun Kaya hindi lahat ng malalaking church, akala natin, okay. The church itself, siguro okay. But yung mga preacher, yung mga tagapagturo, tinanong siya, kapag ba ang isang Kristiyano nagpakamatay, ligtas ba siya? Imagine that. Isang Kristiyano nagpakamatay, ligtas ba siya? Ang sabi ng pastor, sino tayo para humusga? Ang ganda, no? Playing safe. Kasi ayaw niya masaktan yung tao Siyempre, marami silang mga member na mayayaman at pag nasaktan sila, magsisialis yun. Kasi hindi nila matatanggap na nasa impyerno ang kanilang loved one. Sino ba dito yung matatanggap mong nasa impyerno yung loved one mo? Diba? Kasi magkakaroon ka ng guilty feelings Sana napakilala ko si Lord. Parang si Kuya Kim Atienza, kung nanonood ka Kuya Kim, hindi siya makapaniwala. Still, kinukumbisi niya yung sarili niya na yung anak niya mabait. Di ba nagpakamatay yung anak niya? Kristiyano si Kuya Kim. Hindi Kristiyano yung anak niya. Nakuha nyo? Nagpakamatay. Sabihin natin Kristiyano yung anak niya. Nagpakamatay. Ang dinadahilan nila, merong psychological disease or illnesses or condition. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa. A genuine Christian, kung talagang genuine kang Kristiyano, hindi ka na masisiraan or magkakaroon ng psychological condition. Kasi Kristiyano ka na Binabantayan ka na ng Holy Spirit Tama po ba? Imagine yung sagot ng pastor na yon. Imagine yung sagot ng pastor. Who am I to judge? Who am I to judge? Sino ako para mag-judge na kung saan mapupunta? Kasi tignan natin kung bago siya nagpakamatay, ano yung relasyon niya sa Panginoon? Definitely, pangit ang relasyon niya sa Panginoon. Bad ang relationship niya. Kasi imagine, meron bang tao na magbibigti and then pag malapit na siya mamatay, sorry Lord. Hindi natin maloloko ang Panginoon. Alam niya na you are decided to kill yourself. Alam niya yon. Tapos sabihin mo, hihingi na lang ako ng kapatawaran. Para mga ginagawa natin, magsisinungaling muna ako, hingi na lang kapatawaran mamaya kay Lord. Wow, gano'n ba yan? Kahit humingi ka pa ng kapatawaran, kasi nandoon yung intention mo Nandoon na, buo na yun Nakuha niyo po ba, church? Imagine, depende daw kung ano yung relasyon ng Kristiyano ng nagpakamatay na yon sa harapan ng Panginoon. For me, wala akong pakialam kung ano may relasyon mo sa Panginoon nung ikay magpapakamatay. Bakit? Si Judas nagpakamatay. Nagsisi si Judas Diba? Ibinalik niya yung 30 silver. And yet, nagpakamatay siya. In fact, si Judas pa nga nung time na yon talagang very sorrowful Very sorrowful. And tandaan natin si Judas ay ginamit for the purpose or for the perfect plan of God sa buhay ni Kristo. And he was given a chance to repent. He repented, nagsisi siya. Kaya lang ang problema,
Dahil sa excessive sorrow. Psychological na yon, excessive sorrow. Nagpakamatay siya. Do you think si Judas nasa impyerno, nasa langit? Di ba? Tingnan natin. Kung nga yung magsinungaling ka lang, sabi sa Bible, impyerno na yun eh. Magsinungaling lang yun ha, impyerno na. O paano pa kayo nagpakamatay? That's why ngayon pa lamang church, marahil may mga kabag-anak tayo na gusto na nilang kitilin ang kanilang buhay. No, kahit sabihin natin mabait pa siya and everything, giver siya. But the moment who took his life, impyerno pa rin yun. Impyerno pa rin yun. Nakuha niyo po ba? So dapat ngayon pa lang, again, ngayon pa lang, paalalahanan na natin ang ating mga kapatid. Okay? Ang ating family. Pang-anim, they will come to realize the way to salvation is through Jesus alone. Doon nila ma-realize, ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi pala sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi pala sa pamamagitan ng maraming posesyon. Hindi pala sa posisyon. Hindi pala sa paggawa ng mabuti. Kundi pala kay Kristo lamang. Ang sabi ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Emphatically, no one comes to the Father except through Jesus Christ. Except through me. Si Jesus ang nagsasalita po nun. Walang makakapunta sa ima liban sa pamamagitan ko. Liban do kay Jesus. Siya nagsasalita ng oras na yon. No other name given under heaven that we might be saved. Jesus alone. Only in the name of Jesus. Ang sabi ganun. Doon nila marirealize. No? Because along the way, kung magdadagdag lang ako ng konti, nung yung mayaman na doon sa Hades, kung saan siya nagdurusa, I believe, marami siyang kasama doon. I believe, may na-recognize pa siya doon ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga taga-Sanhedrin. Nakita niya doon, yung mga namatay, mga namayapa, na all of their thinking, nasa langit. Kasi nga, sila yung nagbibigay ng kapatawaran sa mga tao. Kapag nagko-confess ng tao, pinapatawad nila. Sila pa yung nagbibigay ng tinatawag na indulgence, yung papel, nakatibayan na pinanalangin ka namin, katunayan na ikay sa langit na. Yun ang mga panloloko nila. Pero di nyo marirealize, hindi pala totoo ang lahat na ito. Sapagkat ang makapagliligtas sa atin mula sa impyerno ay si Jesus lang. Nakuha nyo po ba? Yon. So, kaya nga, isa pamuhay natin yung John 3:16 in our life. No, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan or sanlibutan, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang ang sino magsumampalataya sa kanya ay di mapahamak o hindi magdusa, kundi magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng John chapter 11, verse 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, ang sabi ni Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino man ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Tapos may tanong si Jesus, anong sabi niya doon? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yun ang kailangan lang natin para hindi tayo mapunta doon sa impyerno na yon. Maniwala tayo kay Jesus. Nakuha niyo po ba? Huwag ka maniwala doon sa mga mabubuti mong gawa. Pastor, kahit pala mamuhay akong mabuti, hindi ako maliligtas dahil wala akong Kristo. Definitely. Mabait ka, gumagawa ka ng mga magagandang bagay, okay? Pero wala kang Kristo, sa impyerno ka. Nakuha niyo po ba? Pero, ang paggawa ng mabuting bagay ay nagagawa mo dahil ligtas ka na. Yung bunga ng yung kaligtasan, whether you like it or not, talagang kapag ligtas ka na, kaya ito po yung kagandahan hindi ka gagawa ng mabuting bagay para maligtas ka. Kundi iligtas ka na, kaya ka nakakagawa ng mabuting bagay. Kapag ikay gumagawa ng mabuting bagay, para maligtas ka, very limited lang ang magagawa mong mabuting bagay. At pipiliin mo lang kung sino yung gagawan mo ng mabuting bagay. Nakuha niyo po ba? Kasi hindi ka ligtas
Halimbawa, hindi ka paligtas, gusto mong maligtas, kailangan mamuhay ka ng maayos. So pipiliin mo lang naman yung mamahalin mo eh. Pipiliin mo lang yung kakaibiganin mo, yung kakausapin mo eh. Pipiliin mo lang, hindi mo pagsusupladahan eh. Ganun lang yun eh. Nakuha. Pero kapag ligtas ka na, kahit sino pa yan, bata, matanda, may atrasyo sa sayo, wala, kakausapin mo yan, mamahalin mo yan, i-entertain mo yan, gagawan mo ng mabuti yan. Hindi mo siya isusumpa. Bakit? Kasi ligtas ka na. That is part of your salvation. Kaya alam mo kung sino yung ganap at tunay na ligtas. Sila yung hindi namimili ng tao. Sila yung nagmamahal ng kapwa nila kahit nasaktan sila. Dahil ligtas sila. That's why it is much more easier to do good works, to do good things kapag ligtas ka na. Kaya malalaman mo na naganap ang iyong kaligtasan dahil nagagawa mo ng magaan sa iyong puso ang magmahal, ang magbigay, ang tumulong, no? Ang kausapin ng mga bata na marurumi, kahit badyaw pa yan, kahit sino pa yan. You can cope with them. Bakit? Because you are already saved. Kaya nga lakas-lakas ng loob mo na kapag mamatay ako dito, hindi ako pupunta sa impyerno na yon. Kaya wala kang takot mamatay eh. Alam niyo, one of my prayer, Lord, kailan mo ba ako kukunin? Kasi gusto ko pag kinuha ko ni Lord, yung time ngayon na mainit ako sa Kanya eh. Na nasa Kanya pa ako, natunay pa ako sa Kanya. Sa pagkakaalam ko yan, of course. Pero kapag sasabihin mong, Lord, may gusto pa akong gawin eh, may ano pa ako eh. Kasi alam mo, hindi pa sapat. Hindi pa sapat. At the same time also, kapag ang pagtulong mong paggawa mo ng mabuti is very limited lang, tanungin mo yung sarili mo, matakot ka na, mangamba ka na. Because you're just trying to save your life by doing good. Ang sabi ng Bible, ang sino man na nais niyang iligtas sa kanyang buhay, sa pamamaraan niya, mawawala ito. Mapapahamak lang yan. If you will try to save your own life, yung gagawa ko ng mabuti para maligtas ako. Sabi ni Lord, walang kwenta yan. You will lose your life. Because there is no life apart from Jesus. Take note of that. There is no life. There is no salvation apart from Jesus. Kaya ngayon pa lang, narinig natin kung anong uri o yung mga madi-discover natin kapag tayo'y namatay nang wala kay Jesus. Ngayon pa lang, umayos-ayos ka na. Ayusin mo na yung relasyon mo kay Jesus. Ngayon pa lang. Don't tell me, Pastor, matagal pa naman. Pwede ba kapag mamamatay na lang ako, doon na lang ako ay hingi ng kapatawaran or magsasawa muna ako sa pagiging binata, pagiging dalaga. Tapos doon na lang ako hingi ng kapatawaran. Sana kung meron chance. Paano bigla kang nasagasaan, patay ka agad? Paano yun? It's too late. Nandiyan ka ba, church? Marahil sasabihin nyo, parang hindi yung message ngayon para sa akin. I don't think so. Alam nyo, ito yung nilalagay ng Panginoon sa akin. Sabi ko, walang message ka ako. And alam nyo po, it's been how many, years na ginagamit ko lamang ito sa mga funeral service. Kasi po nung mga past few days, wala akong salamin, so hindi ako makapagbasa. And then marami akong ginawa. No? May umalis ako, then 2 days, wala ako sa bahay. And then nagkaroon pa ng mga gawain. Pero hiningi ko kay Lord kung ano yung magiging message niya. Pero ito, up to last minute, ito yung ibigay ni Lord. Sabi niya, hindi lang pampatay yan, hindi lang panahon ng funeral service yan. Maging sa worship service, pwede yan. Kasi marami mga Kristiyano ngayon ang sitting pretty. Ang alam nila, okay sila, they have a right relationship with God. Akala nila, anytime, pag namatay sila, doon sila sa kalangitan. Sa piling ni Abraham. Pero alam niyo po, sa panahon ngayon, if you will ask me, wala pang tao sa langit. Nasa paradise silang lahat. Naghihintay. Alam niyo po ba yan? Nasa paradise lahat ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoong Yesus. And sama-sama tayo doon
sa paraiso na yon. Do you believe on that? Siyang naniniwala sa paraiso muna siya bago siya pumunta sa kaharian ng Panginoon. Yan. Siguraduhin mo lang yung relasyon mo sa ating Panginoon. Okay po ba yan? Huwag mong sisirain, huwag mong sasayangin yung pagkakataon na nakilala mo ng ating Panginoong Jesus. In fact, mas maganda nga dyan, maglingkod ka ng totohanan sa Kanya. This is the moment for us to get serious with our relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Iayusin natin yung relasyon natin sa Kanya. Amen po ba?